Sa bawat paglubog ng araw sa gilid ng karagatan at sa bawat pagdilim ng kalangitan na nagbibigay daan sa mga bituin, nakikita ko ang mga anino ng nakaraan, ang mga alaala na humubog sa akin bilang isang tao. Ako si Anastasio Reyes, ngunit mas kilala ako ng marami bilang Lolo Tacho. Ngayon, sa edad na 68 taon, nakaupo ako dito sa aming bahay sa isang mataas na lugar na nakatanaw sa malawak at bughaw na karagatan ng Batangas, sa aming balkonahe na kasing luwag ng isang malaking sala, kung saan ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga kwento ng buhay. Ang bahay na ito, na aking pinaghirapan, na binuo para sa aming pamilya, ay hindi lamang isang istruktura ng kahoy at semento. Ito ay isang tanghala ng aking buhay, ng mga tagumpay, at ng mga matinding pagsubok. Mula sa simula, wala akong masyadong pinagmanahan, kundi isang matinding pangarap at ang walang sawang determinasyon. Nagsimula ako sa pagtatayo ng mga maliliit na resort sa Palawan at Boracay sa panahong kakaunti pa lang ang naniniwala sa potensyal ng Pilipinas bilang destinasyon ng mga mayayamang turista. 35 taon na ang nakalipas habang ako'y naglalayon pa lang na abutin ang mga pangarap na tila imposible noon. Nakilala ko si Elena. Siya ang babaeng nagbigay kulay sa aking mga pangarap, ang naging pundasyon ng aking bawat tagumpay, at ngayon ay aking lola nena. Siya, sa edad na 58 taon, ay ang aking asawa, ang aking katuwang, ang aking lahat. Naaalala ko pa ang mga araw na kami magkasama sa paglilinis ng mga silid, sa pag-aasikaso ng reception hanggang hating gabi, sa pagtitiwala sa isang bisyo na tinawag ng marami na kabaliwan. Sa bawat hamon, sa bawat pagsubok, si Nena ang aking lakas, ang tahimik na bayani sa likod ng bawat tagumpay. Ngayon, ang aming mga pangarap ay naging realidad. 6 na mararangyang hotel sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Nagkaroon kami ng isang anak, si Leo. Ngayon, 32 taon na siya, isang arkitekto o sa papel lamang dahil hindi niya kailanman talaga ginamit ang kanyang titulo. Laging may dahilan. Mahirap ang merkado, mapili ang mga kliyente, hindi matatag ang ekonomiya. 4 na taon na ang nakalipas, ikinasal siya kay Bianca, isang babaeng 30 taon, kaakit-akit, may pinag-aralan, at mula sa isang pamilyang may matagal ng yaman sa Metro Manila. Simula ng kasal na iyon, may mga bagay na unti-unting nagbago at kalaunan ay naging mas halata. Nagsimulang lumayo si Leo. Mas kakaunti na ang pagdalaw, mas kakaunti na ang pagtawag, palaging abala kay Bianca, sa pamilya nito, sa buhay sa Metro Manila, na tila walang espasyo para sa kanyang mga magulang sa Batangas. Pa, nauunawaan mo naman, di ba? Sasabihin niya sa telepono, ang kanyang tinig ay tila may pagtatago ng inip. Kailangan ni Bianca na malapit sa kanyang pamilya at nandun din ang aking trabaho. Anong trabaho, Leo? Ang aking tanong, ang aking boses ay nagpapahiwatig ng pagdududa. Wala ka pang proyekto sa loob ng 6 na buwan. Naghahanap ako, nakikipag-ugnayan sa mga kliyente, nagtatayo ng network. Ang palagi niyang sagot. Mga palusot, palaging mga palusot, habang ako naman ay patuloy na nagpapadala ng pera buwan-buwan. Suporta na kalaunan ay naging buong pagtustos dahil si Bianca ay may matataas na pamantayan. Kailangan niya ng isang kondominium sa Makati, isang mamahaling sasakyan at mga bakasyon sa Europa. At si Leo, mahina tulad ng dati, ay hindi kayang tumanggi. Nagdusa si Nena ng tahimik. Nakikita ang kanyang anak na lumalayo. Nakikita ang mga apo na bihira naming nakikilala. Ang kambal na sina Mikoy at Sofia na 2 taon na noon at mas madalas naming nakikita sa mga larawan sa social media kaysa sa personal. At sa bawat pagkakataon, nababanggitin niya ang sakit, may handang sagot si Leo. Ma, huwag ka nang magdrama. Abusado lang kayo. Pupunta kami kapag kaya namin. Ngunit hindi nila kailanman kaya, maliban kung may kailangan sila. Pera para sa negosyo, pautang para sa medikal na emerhensya, o paunang bayad sa mana para sa natatanging pagkakataon na iyon. At ako, bilang isang hangal na ama, ay laging nagbibigay
dahil siya ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak. At tinutulungan naman ng mga magulang ang kanilang mga anak, di ba? Ngayong taon, nagpasya akong maglakbay sa Europa. May mga kailangan lang ayusin sa ilang properties doon. Si Nena ay may mga obligasyon naman sa isang charity foundation na kanyang pinamamahalaan at kailangan ko ng espasyo, ng oras upang pag-isipan ang mga negosyo, ang posibleng paglawak sa ibang bansa at ang hinaharap na lalong nagiging hindi tiyak. Gaano ka katagal mawawala? Tanong ni Nena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang pag-aalala. 3 linggo, marahil 4. Bibisitahin ko ang mga ari-arian, makikipagpulong sa mga investor, maghahanap ng mga bagong oportunidad. Mamimiss kita, at ikaw din, ngunit babalik ako bago magpasko. Pangako. Umalis ako noong kalagitnaan ng Nobyembre, at sa unang 2 linggo, lahat ay tila normal. Nagpapadala si Nena sa akin ng mga mensahe araw-araw, mga larawan ng bahay, mga update tungkol sa mga hotel, mga usapan tungkol sa mga simpleng bagay na nagpapanatili sa aming koneksyon. Ngunit pagkatapos noon, may nagbago. Ang mga mensahe ay naging mas bihira, mas maikli, na may tunong hindi ko matukoy, ngunit nakakabahala. At kapag ako'y tumatawag, tila siya'y balisa, na parang may iniisip na iba, na parang ang pakikipag-usap sa akin ay obligasyon, hindi kasiyahan. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa isang tawag. Oo, syempre. Bakit mo natanong? Iba ang tunog mo, malayo ka, ang sabi ko. Imahinasyon mo lang iyan. Pagod lang ako. Ngunit sinasabi ng aking kutob na may mas malalim pa. May mali. At habang mas iniisip ko iyon, mas nagiging balisa ako. Kaya nagpasya ako. Babalik ako ng maaga nang hindi nagpapahayag para sorpresahin si Nena sa Pasko, para makita ng sarili kong mga mata kung ano ang nangyayari. Dumating ako sa Batangas sa hapon ng Disyembre 23, 3 araw bago ang itinakdang petsa, nang walang kaalam-alam ang sinuman. Sumakay ako ng taxi mula sa Paliparan patungo sa aming bahay, isang malaking mansyon sa isang eksklusibong lugar na may tanawin ng dagat na aking itinayo para lamang kay Nena, para sa kanyang kaginhawaan, para sa kanyang kaligayahan. Malapit nang mag-alas 8 ng gabi nang ako'y dumating at ang bahay ay ganap na iluminado. May mga ilaw ng Pasko sa hardin, ang Christmas tree ay nakikita sa mga bintana at may mga tunog, tawa, musika na parang may pista. Binayaran ko ang taxi driver, kinuha ang aking maleta at dahan-dahang lumakad patungo sa pasukan na may hawak na susi, handa para sa sorpresa, para sa yakap kay Nena, para sa init ng tahanan. Ngunit pagkatapos narinig ko ang maraming boses at isang tawa na agad kong nakilala, si Leo. Anong ginagawa ni Leo dito? Dapat ay nasa Metro Manila siya kasama si Bianca, kasama ang pamilya nila. Tahimik kong binuksan ang pintuan, iniwan ang maleta sa pasukan at dahan-dahang naglakad, sumusunod sa mga tunog patungo sa sala. At ang nakita ko ay nagpalamig sa akin. Ang sala ay puno ni na Leo, ni Bianca at ng kanyang mga magulang, ang mga biyenan. Lahat ay nagtatagay, nagtatawanan sa aking bahay, sa aking sala, na parang kanila ito. At pagkatapos nakita ko ang isa pa. Sa balkonahe, nakikita sa mga salaming pinto, si Nena, ang aking Nena, nakaupo mag-isa, may hawak na baso ng alak, nakatingin sa Christmas tree, na may mga luha na bumababa sa kanyang mukha. Walang sino man ang tumitingin sa kanya, walang sino man ang nakakapansin sa kanyang sakit. Lahat ay abala sa pagtangkilik ng pista sa bahay na aking itinayo, sa pera na aking kinita, naganap na binabalewala ang babaeng nagbigay ng lahat para sa pamilyang ito. Nananatili ako sa anino, nagmamasid, at sa mga sulyap na nakita ko, naintindihan ko ang lahat nang hindi pa ako nakakarinig ng isang salita. Ngunit ang tanawin na iyon, ang kanyang tahimik na pagtangis, ay mas masakit kaysa sa anumang balitang maaaring sabihin sa akin. Alam kong may malalim na mali, at ang katotohanan ay naghihintay lang sa mga bulong sa dilim. Ang puso ko'y tila yelo na nabasag sa matinding lamig. Hindi ito ang init ng pagtanggap na inaasahan ko, ni ang saya ng isang Pasko na aming pinagsamahan.
Sa halip, ang bumalot sa akin ay isang halo ng pagkabigla at isang naglalagablab na galit na unti-unting lumalamig, nagiging isang seryosong desisyon. Nananatili ako sa dilim, sa paanan ng hagdan, malapit sa may pintuan at sa bawat segundo na lumipas, lalong lumilinaw ang lahat. Tulad ng isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking katawan. Ang aming sala, na dati puno ng aming mga alaala at kwento, ay naging entablado ng kanilang pagdiriwang. Nakita ko si Leo, ang aking kaisa-isang anak, na nakikipagtawanan kay Bianca at sa kanyang mga biyenan, sina Mang Delphine at Aling Sonia. Nagtatagay sila, nakangiti, tila sila ang may-ari ng lahat. Ang aking bahay, ang aking pinaghirapan, ang aking kanlungan ay nagmistulang paraiso para sa mga estranghero na nagpapanggap na bahagi ng aming pamilya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang tanawin ni Nena. Doon siya sa balkonahe, nakaupo sa isang silyang gawa sa kawayan na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa umiilaw na Christmas tree. Hindi ko makita ang kanyang mga ngiti ni ang kislap sa kanyang mga mata na laging nandoon kapag Pasko. Sa halip, nakita ko ang mga luha na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mukha. Tulad ng mga butil ng ulan sa isang tahimik na gabi. Siya, ang babaeng kasama kong nagtayo ng lahat, ay nag-iisa, nagdadalamhati, habang ang mga nasa loob ay nagpapakasaya. Walang sino man ang nakapansin sa kanya, walang sino man ang nag-alala. Dahan-dahan, lumapit ako sa isang tagong sulok malapit sa salaming pinto, sapat na malapit para marinig ang kanilang mga bulungan, ngunit sapat na malayo para hindi ako mapansin. At doon, sa gitna ng ingay at tawanan, narinig ko ang mga salitang nagwasak sa aking puso at nagpatigas sa aking kalooban. Sa wakas, may bahay na tayo para sa atin, ang sabi ni Bianca. Ang kanyang tinig ay mayabang na tila nagtagumpay sa isang matinding labanan. Wala na si Tasio dito na nagbibigay ng mga utos. Bianca, hinaan mo ang boses mo, ang sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay mahina, tila nag-aalala. Baka marinig ka ni Inay. At ano kung marinig niya, Leo? Ang mataray na sagot ni Bianca. Ang tatay mo'y nasa Europa, siguro may ibang babae. Sa tingin mo ba may pakialam siya sa atin? Sa tingin mo ba may pakialam siya kay Nena na doon umiiyak? Ang kanyang mga salita ay parang matatalim na patalim na tumatarak sa aking puso. Hayaan mo siya. Masasanay din siya sa bagong realidad. Anong realidad? Tanong ni Aling Sonia, ang ina ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Na ang bahay na ito ay perpekto para sa atin, para sa mga bata. At dahil ang tatay mo'y laging naglalakbay, pwede nating, alam mo na, kumbinsihin si Nena na mas mabuti para sa lahat na lumipat siya sa isang mas maliit na bahay, mas madaling alagaan. At tayo ang mananatili dito. Doon ko narinig ang pinakamasakit na pagtataksil mula sa sarili kong anak. Bianca, bahay ito ng aking mga magulang, ang mahinang tugon ni Leo. Balang araw ay magiging sa atin din. Bakit pa maghihintay ng mga dekada, Leo? Ang tugon ni Bianca, puno ng pagkadismaya. Ang tatay mo'y 62 taon na. Sa swerte, mabubuhay pa siya ng 20 taon. Gusto mo bang maghintay hanggang sa maging 50 ka na bago mo maranasan ang buhay na nararapat sa iyo? Pagkatapos, si Mang Delphine, ang ama ni Bianca, isang lalaking 65 taon na may tinig na sanay masunod, ay sumingit. Leo, tama si Bianca. Tingnan mo, ang ari-arian na ito ay madaling nagkakahalaga ng 30 milyong piso ng Mexico. Hindi ko alam kung gagana iyan, ang mahinang sabi ni Leo. Gagana, tiyak na sabi ni Bianca. Dahil Leo, hindi pwedeng kunin ng iyong ama ang lahat kapag wala na siya. At habang mas maaga mong masisiguro kung ano ang sayo, mas mabuti. Ang bahay na ito, ang mga hotel, sa huli lahat. Ngunit kailangan mong kumilos, hindi maghintay. Idinagdag ni Aling Sonia, ang ina ni Bianca. At si Nena kawawa naman mukhang nag-iisa, tila inabandona. Siguro kailangan niya ng paalala na ang pamilya ay nandito, na maaari siyang umasa sa atin, na hindi niya kailangan manatili sa isang napakalaking bahay,
napakatahimik, kung maaari siyang nasa isang mas komportable, malapit sa mga apo. Ang galit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay kakaiba sa anumang naranasan ko. Hindi ito sumasabog, ito ay malamig, kalkulado, nakamamatay, dahil sila'y nagsasabwatan hindi lamang sina Leo at Bianca, kundi ang buong pamilya ni Bianca na nagpaplanong agawin ang aking bahay, manipulahin si Nena at agawin ang kinabukasan na aking itinayo. At si Nena, ang aking Nena. Nasa balkonahe siya umiiyak dahil malamang ay narinig na niya ang mga usapang ito noon. Malamang ay napilitan ni manipula sa loob ng mga linggo habang ako'y wala at wala siyang sinumang nagtatanggol sa kanya, nagpoprotekta sa kanya dahil ang kanyang asawa ay nasa kabilang dako ng mundo. Dahan-dahan akong lumapit sa balkonahe, binuksan ang mga pinto ng walang ingay at nakita ako ni Nena ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat na may sariwang luha na bumababa. Tatsyo, ang bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Shhh! Inilagay ko ang aking daliri sa aking mga labi. Huwag kang magsalita. Sumama ka lang sa akin. Inabot ko ang aking kamay at kinuha niya ito ng walang tanong, ng walang pagdududa. Lumabas kami ng balkonahe ng magkasama, iniiwasan ang sala, naglalakad sa hardin sa gilid, patungo sa aking sasakyan na nakaparada sa kalye, kung saan walang sino man ang makakakita sa amin, kung saan walang sino man ang makakapansin sa aming pag-alis. Ang labanan ay nagsisimula na at ang bawat salita ng kanilang pagtataksil ay magkakaroon ng katumbas na presyo at sisiguraduhin kong babayaran nila ito. Ang paglalakbay namin ni Nena sa dilim ay tahimik, ngunit puno ng hindi masambit na damdamin. Ang aking puso, na kanina'y puno ng nagliliyab na galit, ay ngayoy mas kalmado, ngunit mas matigas. Habang nagmamaneho ako patungo sa isa sa aming mga hotel, isang lugar na ligtas at pamilyar, naramdaman ko ang bawat paghigpit ng kanyang kamay sa aking bisig. Hindi niya ako kailangang tingnan para malaman kong umiiyak siya. Ang tahimik niyang pagtangis ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Pagdating namin sa presidential suite ng hotel, isang lugar na napuno ng marangyang kapayapaan na lubos na naiiba sa kaguluhan na iniwan namin, umupo si Nena sa sofa. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Lumuhod ako sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang mga kamay at hinayaan siyang umiyak. Ito ay hindi lamang luha ng kalungkutan, kundi luha rin ng takot, ng pagkabigo at ng panghihinayang. Nena, ano ang nangyari? Tanong ko. Ang aking tinig ay sinadyang gawing mahinahon kahit na ang aking kalooban ay nagngingit-ngit pa rin. Sabihin mo sa akin ang lahat. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang tinig ay basag. Nag-uumpisa sa mahinang bulong hanggang sa maging isang malinaw na pagtatapat. Tatsyo, narinig ko ang lahat kanina. Alam ko kung ano ang ginagawa nila at ang mga sinasabi nila. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay gumalaw sa bawat hikbi. At Tatsyo, hindi natin ito papayagan. Hindi natin hahayaan na mangyari ito. Alam ko, Nena, ang sabi ko, pinipisil ang kanyang mga kamay. Ngunit kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong malaman kung ano ang pinagdaanan mo. Inumpisahan niya ang kanyang kwento mula sa pagdating ni Leo at Bianca, 3 linggo na ang nakalipas. Dumating si Leo kasama si Bianca at ang mga bata. Aniya, ang boses, ay tila napapagod. Kasama rin ang mga magulang ni Bianca. Sabi nila, gusto lang daw nilang magpasko sa tabing dagat kasama ang pamilya. Ngunit pagkatapos noon, nagsimula ang mga usapan, banayad sa simula, pagkatapos ay naging mas direkta. Ma, ang laki naman ng bahay ninyo. Hindi ka ba nalulungkot? Ang sabi ni Leo sa kanya. Pagkatapos naging mas direkta sila, dapat mong isaalang-alang ang paglipat sa isang mas maliit na bahay, mas madaling alagaan. At sa huli, naging napakalinaw ang kanilang intensyon. Dapat ilipat ni Papa ang bahay kay Leo para sa proteksyon ng mana, para maiwasan ang mga buwis sa hinaharap. Ang sabi ni Bianca, ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig ng pag-aalala para sa kanilang kinabukasan.
ngunit puno ng panlilinlang. At ano ang sinabi mo sa kanila? Tanong ko. Sabi ko, kailangan kong kausapin ka na hindi ako makapagdesisyon nang ganoon ang hindi ka kinukonsulta. At iyon ang ikinagalit nila. Lalo na si Bianca, patuloy ni Nena, ang kanyang tinig ay nagiging mas galit. Sabi niya, simple lang daw. Kailangan ko lang pirmahan ang mga papeles na mauunawaan mo. Hindi sila pisikal na nanakot, Tasyo, ngunit emosyonal? Oo. Sinabi ni Leo na kung mahal ko talaga siya, magtitiwala ako sa kanya. Si Bianca naman, nagpapahiwatig na ako'y makasarili dahil pinapanatili ko ang napakalaking ari-arian. Ang kanyang mga magulang ay kumilos na parang halata na parang ako ang hangal dahil sa pagtanggi ko. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Bawat isa ay nagpapakulo sa aking dugo. Isipin mo, ang aking asawa, ang aking nena na pinipilit ng sarili naming anak at ng kanyang pamilya. At ngayon, anong nangyari ngayon mismo? Tanong ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Hinahanap ang bawat detalye. Ngayon, sinabi nila na nakausap na nila ang abogado. Sabi ni Nena, ang kanyang mga luha ay muling dumadaloy. May mga papel na daw na handa, kailangan ko na lang pirmahan. At nang sabihin kong hindi, nang sabihin kong maghihintay ako hanggang sa dumating ka, nagalit si Bianca. Sabi niya, kontrolado ka daw, na ako'y mahina, na sinasayang ko ang pagkakataon. At pagkatapos noon, nag-organisa sila ng isang pista na parang isang maagang pagdiriwang na parang nanalo na sila. Ang kanyang huling mga salita ay puno ng matinding kalungkutan. At ako'y umiyak lang dahil ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak ay tinatrato ako na parang isang hadlang na parang wala akong halaga, na parang pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa kanya, hindi ako karapat-dapat sa pinakasimpleng respeto. Niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak siya. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng lakas, at sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi lamang ako magtatanggol kay Nena, hindi lamang ako magpoprotekta sa aming ari-arian, kundi magtuturo ako ng leksyon kina Leo, kay Bianca, at sa kanilang mga mapanlinlang na biyenan. Isang leksyon na hindi nila kailanman malilimutan. Nena, magtiwala ka sa akin, ang sabi ko. Ang aking boses ay malakas at tiyak. Sa mga susunod na oras, aayusin ko ito, ngunit kailangan mong manatili dito sa hotel. Magpahinga ka at hayaan mo akong hawakan ang lahat. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hustisya, ang sabi ko. Ang tinig ko'y puno ng lamig na tila nagmula sa kaibuturan ng aking galit. Hustisya na walang awa, kalkulado, at hindi na mababago. At pagkatapos nito, malalaman ni Leo kung ano ang ibig sabihin ng ipagtaksil ang kanyang pamilya. Pinatunog ko ang bawat salita, tinitiyak na naiintindihan niya. Ito ay isang pangako at isang babala. Ang gabi ay bata pa at marami pang kailangang gawin. Ang kanyang pagtatapat ay nagbigay sa akin ng buong larawan. At ngayon, oras na para ako naman ang gumuhit ng bagong katapusan sa kwentong ito. Iniwan ko si Nena sa suite na may malinaw na tagubilin na huwag makikipag-ugnayan sa sinuman. Ang kanyang katawan ay tila nabunutan ng tinik, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sugatan pa rin. Habang papunta ako sa aking opisina sa hotel, ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon. Ang sakit na nakita ko sa mga mata ni Nena ay naging gasolina sa aking kalooban, walang awa, kalkulado, hindi na mababago. Ito ang mga salitang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang unang tawag ay para sa aking abogado, si Attorney Benj, na naninirahan sa Quezon City, humigit kumulang 30 minutong biyahe. Attorney Benj, 10:00 na ng gabi, alam ko, ang sabi ko sa kanya nang sagutin niya ang telepono. Ngunit ito ay isang emergency. Kailangan ko ang mga dokumento ngayong gabi. Kaya mo ba? Anong uri ng dokumento, Lolo Tacho? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila nagulat sa aking tawag sa ganoong oras. Pagbawi ng power of attorney na ibinigay ko kay Leo, ang tugon ko ng mabilis at tiyak. Kumpletong pagbabago ng testamento, pagtatanggal sa kanya ng mana,
at paglilipat ng lahat ng ari-arian sa isang trust fund kung saan si Nena ang magiging tanging benepisyaryo habang siya ay nabubuhay. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, lahat ay mapupunta sa kawanggawa. Narinig ko ang mahinang paghinga ni Attorney Benj sa kabilang linya. Lolo Tacio, ito ay napakalaking hakbang. Sobrang laki. Kinakailangan, attorney, ang sabi ko. Hindi nagpatinag. Kaya mo ba o hindi? Bigyan mo ako ng 2 oras. Magiging handa ko ang mga ito, sagot niya. Tila tanggap na ang bigat ng aking desisyon. Ang pangalawang tawag ay para sa aking mapagkakatiwalaang panday. Isang lalaking nagtatrabaho para sa akin sa loob ng maraming taon. Kailangan kong palitan mo ang lahat ng kandado sa aking bahay ngayong gabi at mag-install ng bagong sistema ng seguridad na ang mga code ay kami lang ni Nena ang nakakaalam. Ngayong gabi, Lolo Tacio? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pagkabigla. Bisperas ito ng Pasko. 3 beses ang karaniwang bayad at bonus na 50,000 piso ng Mexico, 50,000 ton MXN, humigit kumulang 100 at 50,000 piso ng Pilipinas, PHP, 150,000 ang alok ko. Ngunit kailangan mong simulan sa loob ng 2 oras at tapusin bago sumikat ang araw. Doon ako, sabi niya, at naramdaman ko ang pagpayag sa kabilang linya. Ang ikatlong tawag ay mas nakakagulat. Ito ay para sa pulisya, partikular kay Commander De La Cruz, isang opisyal na matagal nang kilala ko at nakatulong sa seguridad ng aming mga hotel. Commander De La Cruz, si Anastasio Reyes ito. Kailangan ko ng pabor. Sabihin mo, tugon niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit alerto. May mga taong ilegal na umuokupa sa aking bahay, pamilya ng aking anak, at kailangan kong paalisin sila ngayong gabi ng may legal na autoridad. Ilegal, Lolo Tacio? Tanong niya, tila nagtataka. Kung sila'y pamilya, wala silang legal na karapatan na manatili doon, at sila'y nananakot sa aking asawa. Mayroon akong ebidensya ng pagtatangka sa pandaraya, pamimilit, at pagsasabwatan upang makuha ang ari-arian sa pamamagitan ng panlilinlang. Kailangan kong paalisin sila ngayon. Iyan ay seryoso. Mayroon kang ebidensya? Tanong ni Commander De La Cruz. Magkakaroon ako sa loob ng 1 oras, ngunit Commander, nasa aking bahay sila nang walang pahintulot ko, pinipilit si Nena at hindi ko ito palalampasin ng kahit 1 minuto pa. Sige, ihanda mo ang mga ebidensya at magpapadala ako ng unit, sabi niya, ngunit nag-aalangan pa rin. Ngunit Lolo Tacio, ito ang iyong anak. Sigurado ka ba? Lubos, ang aking tiyak na sagot. Pinili ng aking anak ang kanyang landas, ngayon ay haharapin niya ang mga kahihinatnan. Habang naghihintay ako sa mga dokumento, bumalik ako sa aming bahay, ngunit hindi ako pumasok. Nananatili ako sa labas sa madilim na hardin kung saan ako'y makakakita ng hindi nakikita, nagmamasid sa pamamagitan ng mga iluminadong bintana, nakikita ang patuloy na pista, tawanan, pagtatagay, pagdiriwang ng isang tagumpay na hindi pa nila nakukuha, at nirecord ko ang lahat gamit ang aking telepono, isang malinaw na video ni Leo, ni Bianca, at ng kanilang mga magulang sa aking sala, umiinom ng aking alak, ginagamit ang aking bahay na parang kanila. Ito ay magiging visual na ebidensya na pupunan ang testimonya ni Nena. Pagkatapos ng 30 minuto, narinig ko ang isang usapan na kailangan ko. Kinausap ni Bianca ang kanyang ina sa malakas na boses nang walang pag-aalala na marinig. Malapit na natin makuha. Wasak na si Nena. Kailangan lang nating pilitin ng kaunti pa bukas at pipirmahan niya. Sasabihin natin na inaprubahan na ni Tacio na ang kailangan lang ay ang kanyang pirma. At kapag napirmahan na, legal na ang bahay. At kung bumalik si Tacio, kung tumutol siya? Tanong ng ina ni Bianca. Kung ganoon, huli na ang lahat, ang sagot ni Bianca. Irehistro na ang mga papeles at hawak na ni Leo ang titulo. Maaaring magalit si Tacio hanggat gusto niya, ngunit sa atin na ang bahay. Ito ay napakatalino. At pagkatapos, trabahuin natin ang mga hotel. Si Leo ay kaisa-isang anak, tagapagmana. Sa tamang legal na presyon, maaari nating pilitin ang paglilipat ng kontrol, lalo na kung gagamitin natin ang argumento na tumatanda na si Tacio
na kailangan niya ng tulong sa pamamahala ng negosyo. Eksakto anak, dagdag ng ina ni Bianca. Sa loob ng 6 na buwan, ang pamilyang ito ay magkakaroon ng nararapat sa kanila. Yaman, ari-arian, respeto. At sa wakas ay mauunawaan ni Tasio na tapos na ang kanyang panahon na ang bagong henerasyon ang kumukontrol. Mahina namang sumingit si Leo tulad ng dati. Bianca, marahil ay napakabilis tayo. Matalino ang tatay ko, mapapansin niya. Ang tatay mo'y nasa Europa, hinahabol ang mga negosyo na hindi niya kailangan habang tayo ay nandito. Nagtatayo ng tunay na kinabukasan, ang muling sagot ni Bianca. Leo, huwag kang maging duwag. Ito ay para sa ating mga anak, para sa ating pamilya. O mas gusto mo pa bang magmakaawa ng buwanang allowance mula sa iyong ama hanggang sa maging 50 ka na? Hindi, ngunit. Kung ganoon, magtiwala ka sa akin, magtiwala ka sa plano. Bukas ay pipilitin natin si Nena, pipirmahan niya, at sisimulan natin ang bagong buhay sa bahay na ito. Sa patrimonyong ito, tulad ng dapat na sa simula pa, ang kanyang tinig ay puno ng kasakiman. Nirecord ko ang bawat salita na may timestamp, na may perpektong kalinawan. At ngumiti ako, isang ngiti na walang kagalakan, dahil tinatakan nila ang kanilang kapalaran sa kanilang sariling kayabangan, ang kanilang sariling kasakiman ay ganap na nailantad. Nagpatuloy ang gabi, ang Pasko ay papalapit, ngunit sa aming tahanan, hindi kapanganakan ng pag-asa ang darating, kundi ang pagkabuhay ng matinding, malamig na hustisya. Ang gabi ay lumipas ng mabilis, ngunit mabagal sa akin. Bawat minuto ay tila 1 oras, bawat pagtibok ng puso ay may kaba at pag-asa. 12:00 ng hating gabi, dumating si Attorney Benj sa opisina ko sa hotel, dala ang makapal na folder ng mga dokumento na magbabago sa lahat. Narito na ang lahat, paliwanag niya habang inilalatag ang mga papeles sa aking mesa. Pagbawi ng power of attorney, agad na epektibo. Wala nang autoridad si Leo na kumilos para sa iyo. Ito ang unang hakbang. Mabuti, sagot ko. Ramdam ang bigat ng desisyon. Bagong testamento, patuloy ni Attorney Benj, kung saan si Nena ang tatanggap ng lahat sa isang irrevocable trust habang buhay bilang tanging benepisyaryo at tagapamahala. At pagkatapos ng kanyang pagpanaw, lahat ay mapupunta sa 3 kawanggawa na iyong tinukoy. At si Leo, wala siyang matatanggap dahil sa, at binabanggit ko, pagsasabuatan para manloko, pamimilit ng benepisyaryo, pagtatangka na makuha ang ari-arian sa pamamagitan ng panlilinlang, at fundamental na pagtataksil sa tiwala ng pamilya. Lahat ay dokumentado, lahat ay legal na may katwiran, imposibleng pagtalunan. Perpekto, sabi ko, ang aking tinig ay matigas. At ang bahay na ilipat sa isang irrevocable trust kay Nena bilang tagapamahala. Hindi na niya ito maaaring i-claim ngayon o kailanman. Protektado na ito ng lubusan. Napakagaling, tugon ko. Kailangan ko ng 10 kopya at kailangan kong mairehistro ang mga orihinal na ito ngayong gabi. Kailangan mo pa bang gisingin sa public registry para lang mangyari ito? Gawin mo. Lolo Tasio, Pasko ngayon, pagtutol niya. At inaatake ang aking pamilya, attorney. Kaya gawin mo. 3 beses ang bayad, bonus, anumang kailangan mo. Ngunit ang mga dokumentong ito ay mairehistro bago sumikat ang araw. Naintindihan? Naintindihan. Bigyan mo ako ng 3 oras. 1:00 ng madaling araw, dumating ang panday kasama ang kanyang katulong at ang kanilang kagamitan. Sinimulan nila ang trabaho, pinalitan ang bawat kandado, ang pangunahing pasukan, mga pinto sa gilid, garahe, lahat. Nag-install sila ng bagong sistema ng seguridad na may mga camera, motion sensors, at alarma na direktang konektado sa istasyon ng pulisya. Tapos na, sabi niya 4:00 ng madaling araw. 4 na set ng susi lang para sa iyo para kay Nena at 2 backup sa safe. At ang sistema ay aktibo. Anumang pagtatangka na pumasok ng walang tamang code, mag-a-activate ng alarma at magpapaalam sa pulisya ng automatiko na may live video na ipinapadala. Perpekto, salamat, sabi ko. Ang bayad mo ay nasa account mo bukas. 5:00 ng madaling araw,
Natanggap ko ang kumpirmasyon mula kay Attorney Benj na irehistro, opisyal na ang lahat. Si Nena ang may-ari sa trust. Hindi na tagapagmana si Leo at walang legal na paraan para baliktarin ito. Napakagaling, padalhan mo ako ng certified copies, 3 set, kailangan ko sa loob ng 1 oras. Makukuha mo. 6:00 ng umaga, habang nagsisimulang sumikat ang araw, nakatayo ako sa harap ng aming bahay kasama si Commander De La Cruz, kasama ang 2 patrol car, 4 na opisyal at kumpletong dokumentasyon ng lahat, mga recording, video, testimonya, legal na papeles. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Commander De La Cruz sa huling pagkakataon. Lubos, sagot ko. Ang mga taong iyon ay pumasok sa aking ari-arian sa ilalim ng maling dahilan. Pinipilit nila ang aking asawa at nagsasabwatan para gumawa ng pandaraya. Hindi sila bisita, sila'y mga nanghihimasok at gusto kong paalisin sila ngayon. Sige, sabi niya. Ngunit Lolo Taccio, galit na galit ang anak mo sa ginawa mo. Ang inyong relasyon. Wala nang relasyon, putol ko sa kanya. Pinili ni Leo ang kanyang landas, ngayon ay haharapin niya ang mga kahihinatnan. Kumatok ako sa pintuan ng malakas, may awtoridad at naghintay. Narinig ko ang galaw sa loob, pagkalito, at pagkatapos ay ang boses ni Leo. Sino iyan? Pulis, buksan ang pintuan. Mas marami pang pagkalito. Pagkatapos ay bumukas ang pintuan. Si Leo, nakasuot ng pajama, magulo ang buhok, na may mga mata na tila hindi nakatulog ng maayos. Nakita ang mga patrol car, ang mga opisyal, at sa huli, nakita ako. Pa, ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at takot. Leo Reyes, singit ni Commander De La Cruz. Mayroon kaming report ng ilegal na okupasyon ng ari-arian at pagtatangka sa pandaraya. Kailangan mong lumabas ka agad, kasama ang lahat ng nakatira dito. Ilegal na okupasyon? Sabi ni Leo. Bahay ito ng aking mga magulang. Bumibisita lang kami. Nang walang pahintulot ng may-ari, pagwawasto ko. Hindi ko pinahintulutan ang inyong pananatili. At pinipilit ninyo si Nena, ang aking asawa, na pumirma ng mga mapanlinlang na dokumento. Mayroon akong ebidensya, video, audio, testimonya, at narito ang mga opisyal para igiya kayo palabas. Pa, nakakatawa ito. Pamilya tayo. Sigaw ni Leo, ang kanyang muka ay nagpapahayag ng galit. Hindi nagsasabwatan ng pamilya para magnakaw. Hindi pinipilit ng pamilya ang isang ina na mahina. Hindi nagpaplano ang pamilya na agawin ang bahay sa pamamagitan ng panlilinlang, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may pamatay na diin. Hindi kayo pamilya, kayo ay mga kriminal at aalis kayo ngayon. Lumitaw si Bianca na nakasuot ng sutlang robe na may ekspresyon ng matinding galit. Hindi mo kami pwedeng paalisin. May mga karapatan si Leo. Walang karapatan si Leo sa anuman, sagot ko. Ito ay pribadong ari-arian na ngayon ay nasa trust fund na si Nena ang tanging benepisyaryo at wala sa inyo ang may pahintulot na manatili dito. Kaya, umalis kayo ng kusang loob o igiya kayo ng mga opisyal na nakaposas kung kinakailangan. Ito ay pang-aabuso, sigaw ni Bianca. Idedemanda ko kayo. Idemanda mo ang lahat ng gusto mo, sabi ko. Iniabot ang mga dokumento kay Commander De La Cruz. Narito ang mga dokumento, opisyal na nairehistro 4:00 ng umaga. Irrevocable trust. Pagbabago ng testamento. Kumpletong pagtatanggal ng mana. Lahat ay legal. Lahat ay permanente. At narito ang mga recording ng inyong mga usapan na nagpaplano ng pandaraya. Nagsasabuatan laban kay Nena. Lahat ay ebidensya na maaaring gamitin ng legal kung patuloy kayong magre-resist. Lumitaw ang ama ni Bianca, si Mang Delfin, sinusubukang mabawi ang kontrol. Lolo Taccio, maging makatwiran tayo. Maaari nating pag-usapan ito bilang mga matatanda. Walang pag-uusapan, sagot ko. Mayroon kayong 30 minuto para kunin ang inyong mga gamit, damit, personal na gamit, wala nang iba. At pagkatapos ay aalis kayo. At kung sakali man, nalalapit kayo kay Nena, kung makikipag-ugnayan kayo sa kanya, kung pipilitin ninyo siya, kung gagawa kayo ng anumang bagay na makakasakit sa kanya,
Magsasampa ako ng mga kasong kriminal para sa lahat. Pamimilit, pagsasabwatan, pagtatangka sa pandaraya. At maniwala kayo sa akin, sa mga ebidensya na hawak ko, sa mga abogado na nasa panig ko, gugugulin ninyo ang mga taon sa legal na labanan na matatalo sa bawat hakbang. Leo, magmakaawa si Bianca, ang sabi niya. Gawin mo ang isang bagay. Tatay mo iyan, kontrolin mo siya. Hindi niya ako kayang kontrolin, ang sabi ko, dahil wala na akong obligasyon sa kanya. Pinili ni Leo. Pinili niya ang magsabwatan, pinili niya ang magtaksil, pinili niya ang kasakiman kaysa sa integridad, at ngayon ay haharapin niya ang mga kahihinatnan. 30 minuto, simulan ninyo ang pag-iimpake. Nakita ko silang pumasok. Gulat, hindi makapaniwala, at naghintay ang mga opisyal kasama ako habang ganap na sumisikat ang araw, nagpapaliwanag sa umaga ng Pasko na hindi nila kailanman inakala. Pagkatapos ng 25 minuto, lumabas sila na may mga maleta, kasama ang mga bata na nalilito, na may mga ekspresyon na pinagsasama ang galit at gulat. Pinanood ko silang umalis sa kanilang mga sasakyan na ineskorta ng patrol car hanggang sa hangganan ng syudad upang masiguro na talagang aalis sila. At nang mawala ang huling sasakyan, bumaling ako kay Commander De La Cruz. Salamat sa lahat. Lolo Tachio, Ania, sana alam mo ang iyong ginagawa. Ito ay magdudulot ng permanenteng puot. May puot na dati pa, Commander. Ngayon, mutual na at totoo. Pumasok ako sa bahay, ang aking bahay. Ngayon ay protektado, sigurado. Naglakad ako sa bawat silid. Nakikita ang kalat na iniwan nila. Maruruming baso, plato, ebidensya ng pistang hindi dapat nangyari. At nilinis ko ang lahat ng personal. Ibinabalik ang kaayusan, binubura ang presensya ng mga nanghihimasok. At nang matapos ako, nang ang bahay ay naging tulad ng dati, bumalik ako sa hotel kay Nena upang humarap sa bagong kabanata ng aming buhay. Ang mga sugat ay malalim, ngunit ang kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Bumalik ako sa hotel, ang aking puso'y puno ng magkahalong damdamin. May kapayapaan sa pagkaalam na naipagtanggol ko si Nena at ang aming tahanan. Ngunit mayroon ding matinding sakit sa pagkaalam na ang aming pamilya ay nawasak. Naghihintay si Nena sa presidential suite, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala at takot. Agad siyang tumayo nang makita niya ako. Anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Umalis na silang lahat, Nena, at hindi na sila babalik. Sagot ko. Lumapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Ang bahay ay protektado na, legal at pinansyal. And Nena, meron pa akong kailangan mong malaman. Kumalas ako sa yakap, hinawakan ang kanyang mga kamay at tumingin sa kanyang mga mata. Ang bahay ay iyo na ng lubusan sa isang trust fund na aking ginawa ngayong gabi. Ikaw ang tanging may-ari, ang tanging tagapamahala. Habang nabubuhay ka, walang sino man ang makakakuha nito mula sa iyo. Hindi si Leo, hindi si Bianca, hindi ang kanilang mga mapanlinlang na magulang. Wala. Sino man. Lumaki ang kanyang mga mata, halo ang gulat at pagtanggap. Tachio, at mayroon pa. Patuloy ko, ang aking boses ay malakas at tiyak. Ang testamento ay binago. Lahat. Ang mga hotel, ang mga ari-arian, lahat ay mapupunta sa iyo, sa trust fund, habang buhay. At pagkatapos mo, sa kawanggawa. Wala nang mana si Leo dahil sa pagsasabwatan, pagtataksil, at pag-uugaling hindi karapat-dapat sa anumang gantimpala. Narinig ko ang mahinang hikbi mula kay Nena. Ngunit anak mo siya, Tacho. Anak ko siya hanggang sa magpasya siyang tingnan ako bilang isang hadlang. Tingnan ka bilang isang target. Tingnan kami bilang paraan lamang para sa kanyang kasakiman. Ang sagot ko, ang aking tinig ay puno ng matinding sakit. Nena, magkasama nating itinayo ang lahat, ikaw at ako, sa loob ng 35 taon. At hindi ko hahayaan na ang mga taong walang inambag, walang isinakripisyo, na naghintay lamang na makinabang, ang kukuha nito. Kahit na ang mga taong iyon ay may kaparehong dugo sa akin. Umiyak siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa, ng paglaya.
Paglaya mula sa bigat ng takot at presyon na kanyang dinadala. Niyakap ko siya muli, hinayaan siyang ilabas ang lahat. At ngayon, ano ang gagawin natin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Ngayon, mamumuhay tayo ng walang bigat ng isang taksil na anak, ng walang pag-aalala sa pagsasabwatan. Ang sagot ko. Ang kapayapaan ay magmumula sa pagkaalam na pinrotektahan natin ang ating sarili. At Nena, kung si Leo sa anumang pagkakataon ay magpakita ng tunay na pagbabago, kung magpakita siya ng tunay na pagsisisi, kung gayon marahil ay pag-iisipan natin ang bahagyang pagbabalik ng koneksyon. Ngunit hanggang noon, wala. Walang pera, walang pakikipag-ugnayan, wala. Sa mga sumunod na araw, dumating ang mga mensahe mula kay Leo, kay Bianca, at sa kanilang mga magulang. Ang ilan ay puno ng galit, nagbabanta ng demanda. Ang iba naman ay nagmamakaawa, humihingi ng tawad na hindi tunog totoo. At ang ilan ay kalkulado, sinusubukang makipagnegosasyon, naghahanap ng kasunduan na magbibigay sa kanila ng anuman. Binaliwala ko ang lahat dahil walang anumang negosasyon, walang maagang pagpapatawad na maibibigay, tanging ang likas at hindi maiiwasang kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Isang linggo pagkatapos ng Pasko, lumitaw si Leo. Sa resepsyon ng isa sa aking mga hotel, humihingi ng pakikipagkita. Ipinapaalam ito sa akin ng aking assistant. Ano ang gagawin ko, Lolo Tasio? Papadalhan ko ba ng seguridad? Hindi, hayaan mo siyang pumasok, ang sabi ko. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Pumasok si Leo sa aking opisina, mukhang wasak, payat, na may mga eye bag na nagpapahiwatig ng gabing walang tulog. Umupo siya ng walang paanyaya. Pa, bulong niya. Hindi ako ang tatay mo, Leo. Ang sagot ko, ang aking tinig ay malamig. Ako si Anastasio. O Don Anastasio, kung mas gusto mo ang formalidad. Dahil ang tatay ay nagpapahiwatig ng relasyon at ang relasyong iyon ay natapos nang magsabwatan ka laban sa iyong ina. Alam kong nagkamali ako, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Pagkakamali, Leo? Tanong ko, ang aking boses ay tumataas ng bahagya. Nagplano kang magnakaw ng bahay, pilitin si Nena, manipulahin ang mga dokumento, at dalhin ang pamilya ni Bianca para mas lalo siyang pilitin. Hindi iyan pagkakamali, iyan ay kriminal na pagsasabuatan. At ang tanging dahilan kung bakit hindi ako nagsampa ng kaso, ay dahil pinakiusapan ako ni Nena, hindi dahil karapat-dapat ka. Taos puso akong nagsisisi. Nagsisisi ka ba o nagsisisi ka dahil nahuli ka? Tanong ko. Dahil Leo, mayroon akong mga recording mo, ni Bianca at ng iyong mga biyenan na nagpaplano ng lahat. At sa walang recording ay narinig ko ang pagsisisi, tanging kasakiman, tanging pagkalkula kung paano kukunin ang hindi mo pinaghirapan. Si Bianca, siya ang nagpilit sa akin. Ang sabi niya, sinusubukang isisi sa iba. Leo, huwag mong isisi kay Bianca. 32 taong gulang ka. May pinag-aralan, may kunwari italino. Mayroon kang pagpipilian sa bawat hakbang at pinili mong magsabwatan, pinili mong magtaksil, pinili mong maging sakim. Iyan ang iyong mga desisyon, hindi kay Bianca. Iyo. Kung ganoon, ano? Itatapon mo ako ng tuluyan? Itatanggi mo ang iyong mga apo? Sisirain mo ang buong pamilya dahil sa isang pagkakamali? Dahil sa patuloy na pagsasabuatan? At Leo, kung lumaki ang iyong mga anak na ikaw ang kanilang modelo, nakikita ang kasakiman na ginagantimpalaan, nakikita ang pagtataksil ng walang kahihinatnan, anong uri ng mga matatanda sila magiging? Ang aking tanong ay tumagos sa kanya. Mas gusto kong lumaki sila nang wala ang aking presensya, kaysa sa isang tiwali na halimbawa ng isang ama na hindi natuto ng mga pangunahing halaga. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkakataon, Leo, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Mamahaling edukasyon, suporta kapag wala kang trabaho, buwan ng pera sa loob ng maraming taon, bahay kapag kailangan mo at paano mo ginantihan sa pagsasabuatan. At ngayon, humihingi ka ng mas maraming pagkakataon? Isa lang,
para patunayan na kaya kong magbago. Kung ganoon, magbago ka ng walang tulong ko, ng walang pera ko, ng walang inaasahang mana. Bumuo ka ng buhay, kumita ka ng pera, suportahan mo ang iyong pamilya sa sarili mong pagsisikap. At kung sa loob ng 5 taon ay mapatunayan mong ikaw ay isang tao ng integridad, na pinahahalagahan mo ang pamilya kaysa sa kasakiman, na natuto ka ng leksyon, kung ganoon marahil ay pag-iisipan natin ang limitadong muling pagkakakonekta. Ngunit hanggang noon, wala, naintindihan. 5 taon ay napakatagal na, bulong niya. Ito ay angkop na kahihinatnan, Leo. Nagsabuatan ka sa loob ng maraming buwan, nagplano kang magnakaw sa loob ng mga linggo, at ano ang inaasahan mo? Isang mabilis na pagpapatawad at lahat ay makakalimutan. Hindi. Ang mga aksyon ay may bigat at ang iyong aksyon ay mabigat, kaya ang kahihinatnan ay mabigat. 5 taon o kailanman, ikaw ang pumili. At si nanay, maaari ko bang kahit kausapin siya? Si Nena ang magdedesisyon niyan, hindi ako. Ngunit Leo, kung makikipag-ugnayan ka sa kanya, kung susubukan mong manipulahin siya, kung gagawa ka ng anumang bagay na makakapilit sa kanya, tapos na ng tuluyan, nang walang karagdagang pagkakataon. Malinaw? Malinaw, malinaw, sabi niya, at sa wakas ay bumangon. Kung ganon, umalis ka, at simulan mong itayo ang buhay na dapat mong itinayo 10 taon na ang nakakaraan, isang buhay na nakabatay sa iyong pagsisikap, hindi sa aking pera. Umalis siya at nanatili ako sa opisina, nakaramdam ng kakaibang halo ng kasiyahan at kalungkutan. Dahil nanalo ako, naprotektahan ko si Nena, naisiguro ko ang aming pamana, naturuan ko ang isang leksyon. Ngunit nawalan din ako, ang anak na minahal ko, ang mga apo na halos hindi ko kilala, ang ilusyon ng isang nagkakaisang pamilya na hindi ko na kailanman muling magkakaroon. At ang pagkawala na iyon, bagaman kinakailangan, bagaman may katwiran, ay masakit. Ito ang malalim na sugat ng paghihiwalay na kailangan naming hilumin sa mga susunod na taon. Ang mga sumunod na buwan ay kakaiba, isang patuloy na pakikibaka ng damdamin. Ang pamumuhay sa bahay na minsan ay nilapastangan, ang paglalakad sa mga silid kung saan naganap ang pagsasabwatan, ang pagtanaw sa balkonahe kung saan umiyak si Nena, lahat ay may bigat ng alaala na hindi maaaring basta-basta burahin. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, madalas akong napupunta sa balkonahe, nakatitig sa karagatan. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan at sa bawat pagbulong, nagtatago ang sakit at pag-asa. Iba ang paraan ng pagproseso ni Nena. Sa ilang araw, siya ay nakakaramdam ng ginhawa, nagpapasalamat sa proteksyon, sa pagtatanggol sa kanya noong panahong pinakakailangan niya. Ang kanyang mga ngiti ay mas totoo, mas malalim. Ngunit sa ibang araw siya ay malungkot, umiiyak para sa anak na nawala, para sa mga apo na hindi niya nakikita, para sa pira-pirasong pamilya na marahil ay hindi na kailanman mabubuo. Tacho, tama ba ang ginawa natin? Tanong niya sa akin isang gabi, 2 buwan pagkatapos ng Pasko. Nakaupo kami sa parehong balkonahe, nakatingin sa dagat na laging nagbibigay ng kapayapaan. Nena, ginawa natin ang tanging posibleng gawin, ang sabi ko, hinahawakan ng kanyang kamay. Kung tayo'y sumuko, kung pinayagan natin silang agawin ang bahay, ano ang susunod? Ang mga hotel? Lahat ng iba pa? Saan ito matatapos? Alam ko, ngunit Tacho, anak natin siya, ang kaisa-isa nating anak. At ngayon, wala na tayo. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding sakit. Siya ang unang nang abandona sa atin, Nena, emosyonal, mga taon na ang nakakaraan, paliwanag ko, ang aking puso ay mabigat. Hindi lang natin gustong makita o ayaw nating tanggapin. Ngunit Nena, isang anak na nagsasabuatan laban sa kanyang mga magulang, na nakikita ang kanyang ina bilang target ng manipulasyon, hindi iyon anak. Siya ay estranghero na may kaparehong DNA. At kung magbabago siya, kung tunay siyang matuto, kung ganoon sa 5 taon, titingnan natin, susuriin natin. Ngunit Nena, hindi ito maaaring maging murang kapatawaran, hindi ito maaaring maging
pasensya na, at lahat ay makalimutan. Kailangan niyang paghirapan ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng mga taon ng pagpapakita ng ibang karakter. At samantala, tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Samantala, mamumuhay tayo. Tatamasa natin ang ating pinaghirapan ng walang pagkakasala, ng walang presyon, tayo lang. Ngunit ang pamumuhay ng walang pagkakasala ay mas mahirap kaysa sa aking inakala. Dahil bagaman nagtaksil si Leo, bagaman siya'y nagsabuatan, isang bahagi ng aking sarili ay naaalala pa rin siya bilang isang bata, isang inosenteng bata na laging tumatakbo sa tabing dagat, na laging tumutulong sa unang hotel bago siya mabahiran ng kasakiman, bago si Bianca, bago masira ang lahat. At ang mga alaalang iyon ay mas masakit kaysa sa aking inaasahan dahil nagpapahiwatig na marahil ay nagkulang ako bilang isang ama, na marahil kung naging iba ako, mas naroroon, hindi masyadong nakatuon sa negosyo. Si Leo ay naging iba. Napansin ni Nena ang aking panloob na pakikibaka. Hindi mo kasalanan, Tasyo. Mayroon si Leo ng lahat, pag-ibig, edukasyon, halimbawa. Pinili niyang balewalain ang lahat ng iyon. Iyan ang kanyang desisyon, hindi mo pagkukulang. Marahil, ang sabi ko. Ngunit Nena, paano kung itinulak ko siya? Paano kung ang aking tagumpay, ang aking yaman, ay lumikha ng isang pakiramdam na hindi niya kayang abutin at ang hinanakit ay lumago dahil hindi niya kailanman kayang pantayan ako? Tasyo, maraming anak ang may matagumpay na magulang. Hindi lahat ay nagsasabuatan upang magnakaw, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tiwala. Pinili ni Leo ang madaling paraan, umaasa na magmana sa halip na magtayo. Hindi iyan kasalanan mo, ito ay ang kanyang kahinaan. Tama siya, sa lohika. Ngunit sa emosyon, ang pagkakasala ay nanatili tulad ng isang anino na hindi ko kayang alisin ng lubusan. 3 buwan pagkatapos ng Pasko, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag mula kay Bianca. Hindi mula kay Leo, kundi direkta kay Bianca. Don Anastasio, kailangan ko kayong kausapin. Wala tayong dapat pag-usapan, ang sagot ko. Pakiusap, 5 minuto lang ang pakiusap niya. Hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa bahay. Kailangan ko lang sabihin sa inyo ang isang bagay. May isang bagay sa kanyang tinig, desperasyon marahil o pagtanggap, na nagtulak sa akin na tanggapin ang 5 minuto sa aking opisina. Bukas ng 2:00. Salamat, sabi niya. Dumating siya ng nasa oras, nang walang Leo, nang walang kasama, mag-isa at mukhang iba. Mas hindi ayos, mas hindi kumpiyansa, mas tao. Marahil. Don Anastasio, salamat sa pagtanggap sa akin. Mayroon kang 5 minuto, gamitin mo ng mabuti. Kami ni Leo ay nagdi-divorce, ang sabi niya. Nagulat ako. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Dahil gusto kong malaman ninyo na hindi lang ito ang aking impluensya, na hindi ako ang tanging responsable. Ngunit gusto ko ring malaman ninyo na mayroon akong oras upang pag-isipan ang ginawa namin. At tama kayo, ito ay pagsasabuatan, ito ay pagtataksil, at ito ay walang kapatawaran. Kung ganoon, bakit ninyo ginawa? Tanong ko. Kasakiman, pagkainip, pakiramdam na mas marami kaming nararapat kaysa sa mayroon kami, ang kanyang sagot. At Don Anastasio, lumaki ako sa isang pamilya kung saan laging may pera, kung saan hindi ko kailangang magtrabaho ng totoo. At inakala kong ganoon dapat, na ang yaman ay isang karapatan, hindi isang pribilehiyong pinaghirapan. At ngayon ako'y nakatira sa isang maliit na apartment, nagtatrabaho sa unang pagkakataon sa aking buhay sa tingiang tindahan kumikita ng pinakamababang sahod at natututunan ang dapat kong natutunan mga taon na ang nakakaraan, na ang pera ay pinaghihirapan, ang respeto ay pinaghihirapan na walang anumang automatikong karapatan. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil gusto kong malaman ninyo na kahit isa sa mga nagsabuatan ay nauunawaan ang bigat ng pagkakamali. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay tapat. At Don Anastasio, hindi ako humihingi ng tawad, hindi ako humihingi ng muling pagbabalik. Gusto ko lang malaman ninyo na masakit kong natutunan, ngunit natuto ako. At si Leo,
Si Leo ay nahihirapan, sinusubukang humanap ng trabaho, sinusubukang suportahan ang mga bata, sinusubukang maging isang solong ama na hindi niya kailanman natutunan. At hindi ko alam kung matututo siya, ngunit ako ay natuto at gusto kong malaman ninyo iyon. Umalis siya at nanatili ako, pinoproseso ang usapan. Ito ba ay tunay o isa lamang mas sopistikadong manipulasyon? Hindi ako sigurado, ngunit may isang bagay sa kanyang tono, sa kanyang hitsura, na nagpapahiwatig ng katotohanan na hindi ko pa nakita noon. Nang gabing iyon, ibinahagi ko ang usapan kay Nena. Naniniwala ka ba sa kanya? Tanong niya. Gusto kong maniwala, ang sabi ko. Ngunit Nena, naloko na ako noon ng mga taong tila tapat. Marahil ay tapat siya, marahil ang pagkawala ng lahat, trabaho sa tingiang tindahan, diborsyo, ay ang kanyang paggising. Marahil, tugon niya, o marahil ito ay isang mahabang estratehiya, unti-unting nakakakuha ng tiwala para subukang muli. Nena, hindi ka maaaring mabuhay sa walang katapusang kawalan ng tiwala. Sa isang punto, kailangan mong magpasya, magbigay ng pagkakataon o tuluyang isara ang pintuan. Hindi ko pa alam, ang sabi ko. Ngunit hindi ito magiging mabilis at hindi ito magiging madali. Sa mga bagong impormasyong ito, ang aming pag-asa ay tila isang maliit na butil na dahan-dahang lumalaki, ngunit ang pag-iingat ay nananatiling matatag sa aming puso. Ang mga unang bakas ng pagbabago ay naroroon, ngunit kailangan pang patunayan ang kanilang lalim. Pagkatapos ng 6 na buwan mula ng Pasko, isang malinaw na pattern ang lumitaw. Si Leo ay nagtatrabaho sa isang maliit na architecture firm, hindi bilang kasosyo, kundi bilang isang junior employee, kumikita ng bahagi lamang ng kanyang inaasahan, ngunit nagtatrabaho ng tuloy-tuloy. Nalaman ko ito dahil sa aking kaibigan, ang may-ari ng firm, na siyang kumontak sa akin. Lolo Tasio, nagtatrabaho ang anak mo sa akin. Alam mo ba? Hindi, ang sagot ko. Paano siya nakarating dyan? Nag-apply siya tulad ng sino mang ibang kandidato, nang hindi binabanggit ang koneksyon mo, sabi niya. At sa totoo lang, magaling siya, talentado, masipag, iba sa inaasahan ko batay sa reputasyon. Anong reputasyon? Tanong ko. Na siya'y spoiled, hindi nagtatrabaho, na nabubuhay sa pera mo, ang sabi niya. Ngunit Lolo Tasio, hindi iyan ang lalaking nakikita ko. Nakikita ko ang isang taong uhaw sa pagbabago, determinado, sinusubukang patunayan ang isang bagay. Patunayan ang ano? Marahil ay kaya niyang maging higit pa sa anak ng isang matagumpay na tao na kaya niyang magtayo ng sarili niyang bagay, ang sagot niya. Ang impormasyong iyon ay nagpatulak sa akin na mag-isip. Nagbabago ba talaga si Leo o isa lamang itong pagganap para sa isang madla na kalaunan ay magre-report sa akin? Hindi ako sigurado, ngunit kahit papaano, nagtatrabaho siya. Iyon ay may halaga. 1 taon pagkatapos ng Pasko, nakatanggap si Nena ng sulat mula kay Leo. Hindi humihingi ng pera, hindi humihingi ng tawad, kundi nagbabahagi lamang ng kanyang buhay. Nanay, alam kong sinabi ni tatay na 5 taon. Alam kong hindi ako dapat makipag-ugnayan sa inyo, ngunit kailangan kong ipaalam sa inyo. Nagtatanong ang mga bata tungkol sa inyo tungkol kay Lolo. At hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila dahil ayaw kong magsinungaling, ngunit ayaw ko ring ipaliwanag na ang kanilang ama ay isang hangal na nagtaksil sa pamilya. Kaya, sinasabi ko lang na abala kayo, na nakatira kayo sa malayo, na mahal ninyo sila, ngunit hindi ninyo sila kayang bisitahin ngayon. At tinatanggap nila iyon dahil sila'y mga inosenteng bata. Ngunit nanay, balang araw ay mas marami pa silang itatanong, gusto nilang malaman ang katotohanan. At kailangan kong ipaliwanag kung paano ko sinira ang lahat, kung paano ko nawala ang pamilya dahil sa kasakiman. At iyon ang magiging pinakamahirap na usapan sa aking buhay. Hindi ako humihingi na magpatawad kayo. Hindi ako humihingi na makalimot kayo. Hinihingi ko lang na malaman ninyo na iniisip ko kayo, na namimiss ko kayo, at na sinusubukan kong maging ang lalaking dapat ako sa simula pa. Sa dulo ng sulat ay nakasulat ang inyong anak Leo.
Umiyak si Nena habang binabasa ang sulat at ipinakita niya ito sa akin. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Sa tingin ko, tila tapat, ang sabi ko. Ngunit ang mga salita ay mura, Nena. Ang mga aksyon na nagpapatuloy sa loob ng maraming taon, iyon ang mahalaga. At ang mga bata, Tachio, sila'y inosente. Hindi sila karapat-dapat na mawalan ng lolo't lola dahil sa mga pagkakamali ng kanilang ama. Alam ko, ang sabi ko. Ngunit Nena, kung makikita natin ang mga bata, kung makikisangkot tayo, kung ganoon si Leo ay nasa ating buhay, at kailangan kong maging sigurado, lubos na sigurado, na hindi ito manipulasyon, na hindi ito estratehiya para muling makakonekta at pagkatapos ay subukan muli. Paano ka magiging sigurado? Tanong niya. Sa paglipas ng panahon, sa patuloy na pagmamasid, sa tuloy-tuloy na pagpapakita sa loob ng maraming taon, sagot ko. Ngunit samantala, lumalaki ang mga bata nang hindi tayo kilala. Ito ay ang presyo ng proteksyon, Nena, sabi ko. Ang aking puso ay masakit. Alam kong masakit, ngunit mas gusto ko ang sakit na iyon kaysa sa sakit ng muling pagtataksil. Naintindihan niya bagaman hindi niya nagustuhan at hindi siya sumagot sa sulat. Dahil bagaman ang ina sa kanya ay gustong muling makakonekta, ang asawa na naprotektahan ay nauunawaan ang pangangailangan ng pag-iingat. 18 buwan pagkatapos ng Pasko, muling nakipag-ugnayan sa akin ang kaibigan kong may-ari ng firm. Lolo Tasio, kailangan mong malaman ang isang bagay tungkol kay Leo. Anong nangyari? Tanong ko, kaagad na nag-aalala. Walang masama, kabaliktaran, sagot niya. Kakapirma lang niya sa isang malaking proyekto, mahalagang kliyente na may napakagaling na disenyo. At ang kliyente ay labis na humanga, kaya gusto niya siyang bigyan ng karagdagang proyekto direkta sa kanya. Mabuti iyon, di ba? Napakagaling, sabi niya. Ngunit Lolo Tasio, tinanggihan ni Leo ang personal na proyekto. Sabi niya, mas gusto niyang maging proyekto ito ng firm na hindi pa siya handa na magtrabaho ng independyente, na kailangan pa niya ng mas maraming karanasan, mas maraming gabay. Ang antas ng pagpapakumbaba na iyon sa mundo ng arkitektura na puno ng mga ego ay bihira. At nagulat ka ba? Tanong ko. Lubos, sagot niya. Dahil maaari niyang kunin ang proyekto, kumita ng malaking komisyon at simulan ang landas sa kalayaan. Ngunit pinili niya ang pagpapakumbaba. Pinili niya ang pag-aaral kaysa sa mabilis na kita. Lolo Tasio, iyan ay nagpapakita ng karakter. Ang impormasyong iyon ay nagpatulak sa akin na muling pag-isipan. Nagiging iba na ba talaga si Leo? Natututunan ba niya talaga ang mga leksyon na kailangan niya? Ipinahihiwatig ng ebidensya na oo, ngunit may bahagi sa akin na nag-aalinlangan pa rin. Naghihintay pa rin ako na ito ay isa lamang mas komplikadong pagganap. Napansin ni Nena ang aking panloob na pakikibaka. Iniisip mo ba siya? Tanong niya. Ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataon bago ang 5 taon. Iniisip ko, ang sabi ko. Ngunit Nena, hindi ako makapagdesisyon batay sa mga report ng iba. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Kailangan kong suriin ng direkta. Kung ganon, ano ang iyong iminumungkahi? Isang pagsubok, nang hindi niya nalalaman na ito ay pagsubok, ang sabi ko. Ang aking isip ay nagsisimulang gumana. Lumilikha ng sitwasyon kung saan maaari niyang ipakita kung tunay siyang nagbago o kung siya pa rin ang dati. Anong uri ng sitwasyon? Pinaplano ko pa, ang sabi ko. Ngunit ito ay isang bagay na maglalabas ng tunay niyang pagkatao. Tulad ng ginawa ko noon, ngunit sa pagkakataong ito ay may pag-asa ng ibang resulta. Ang pagsubok ay papalapit at ang bawat desisyon ay magtatakda ng aming hinaharap. Pagkalipas ng 2 buwan at 2 taon na ang nakakaraan mula ng Pasko, lumikha ako ng isang pagkakataon sa pamamagitan ng isang third party. Isang kaibigan ng isang kaibigan ang kumontak kay Leo, nag-aalok ng isang proyekto sa disenyo ng isang boutique hotel sa isang magandang lugar sa Palawan na may malaking budget at isang komisyon na magpapabago ng buhay para sa isang batang arkitekto. Ngunit mayroong nakatagong bitag sa mga detalye. Ang kliyente, na kunwari kliyente, ay ako sa pamamagitan ng isang phantom company.
At ang kontrata ay naglalaman ng isang maliit na sugnay, halos hindi nakikita, na nagsasaad na ang huling bayad ay subject to satisfaction ng hindi ibinunyag na may-ari na may karapatang baguhin ang mga tuntunin ayon sa kanyang pagpapasya. Isang sugnay na anumang karampatang abogado ay magbabala laban dito dahil nagbibigay ito ng buong kontrol sa kliyente, nagpapahintulot ng pang-aabuso, nagpapahintulot na hindi magbayad kung ang kliyente ay basta-basta na lamang magpasya na hindi siya nasiyahan. Ito ay isang mapanlinlang na sugnay na dinisenyo upang makita. Tatanggapin ba ito ni Leo desperado para sa trabaho o kukuwestiyonin niya ito, pinoprotektahan ang kanyang mga interes bilang isang profesional tulad ng nararapat? Dumating ang sagot 1 linggo pagkatapos. Sa pamamagitan ng intermediary, nirepaso ni Leo ang kontrata at mayroon siyang mga tanong, partikular tungkol sa sugnay ng kasiyahan. Sabi niya masyado daw itong malabo, na kailangan ito ng mga objective criteria, na hindi siya pipirma ng walang pagbabago, kahit na nangangahulugan ito na mawawala ang proyekto. Ngumiti ako dahil iyon ang tamang sagot, ang sagot na ibibigay ng isang profesional na may integridad. Hindi desperasyon, hindi bulag na pagtanggap, kundi matalinong negosasyon, pinoprotektahan ang kanyang mga karapatan. Sabihin mo sa kliyente na tinatanggap niya ang pagbabago, na aalisin ang problematikong sugnay at ang proyekto ay magpapatuloy sa patas na tuntunin. Sigurado ka ba? Tanong ng aking kaibigan. Akala ko ito ay pagsubok. Ito ay at pumasa siya. Ipinakita ni Leo na hindi siya desperado, na hindi niya tatanggapin ang anumang bagay, na mayroon siyang mga profesional na pamantayan. Iyan ang kailangan kong makita. Nagpatuloy ang proyekto at sa loob ng sumunod na 3 buwan, pinanood ko sa pamamagitan ng mga report si Leo na nagtatrabaho ng detalyado, nagdidisenyo ng isang hotel na sa totoo lang ay napakaganda, na may atensyon sa detalye, na may pagkamalikhain, na may profesionalismo na hindi ko pa nakita sa kanya noon. At nang matapos ang proyekto, nang ipresenta ang disenyo, ito ay pambihira, tunay na pambihira. Kaya nagpasya akong itayo talaga ang hotel na iyon, hindi bilang pagsubok, kundi dahil ito ay isang magandang negosyo. Ngunit kailangan ko munang gawin ang isang bagay na aking iniiwasan sa loob ng 2 taon. Kailangan kong kausapin si Leo ng direkta, harapan, ng walang intermediaries, ng walang pangkunwari, ama at anak lamang, o kung anuman ang natira sa relasyong iyon. Inayos ko ang pagpupulong sa aking pangunahing opisina, ang pinakamatandang hotel. Ang una kong itinayo kasama si Nena 30 taon na ang nakaraan. Isang lugar na may kahulugan, may kasaysayan, may mga alaala ng kung kailan nagsisimula pa lang ang lahat at ang mga halaga ay mas mahalaga kaysa sa kita. Pinakiusapan ko ang intermediary na makipag-ugnayan kay Leo. Gusto ng may-ari ng proyekto na makipagkita upang talakayin ang pagpapatupad ng disenyo. Bukas ng 2:00 ng hapon. Tinanggap ni Leo nang hindi nalalaman na ako ang may-ari, nang walang pagdududa na ang buong pagsubok ay isinagawa ng kanyang ama. At iyon ay mahalaga dahil ang kanyang pag-uugali sa mga buwan na ito ay tunay, nang walang madla, nang walang kaalaman na siya ay sinusuri. Sa umaga ng pagpupulong, maaga akong nagising na may kaba na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Dahil ito ay isang mahalagang sandali. 2 taon ng paghihiwalay, 2 taon ng katahimikan, 2 taon ng pagtatanong sa sarili kung ang anak na aking pinalaki ay naroroon pa rin sa ilalim ng mga patong ng kasakiman at manipulasyon. Napansin ni Nena ang aking pag-aalala. "Sigurado ka ba rito?" tanong niya. "Hindi," ang sabi ko. "Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong malaman kung tunay na nagbago si Leo o kung ang 2 taong ito ay isa lamang mas komplikadong pagganap. At kung nagbago siya, kung tunay siya, kung ganoon ay pag-iisipan natin ng mabagal, maingat, ngunit posibleng pagbabati. At kung hindi, kung ganoon ay isasara ko ang pintuan ng tuluyan, nang walang karagdagang pag-aalinlangan, nang walang karagdagang pag-asa, tanging ang pagtanggap na ang anak na kilala ko ay wala na. Inihanda ko ang aking sarili ng detalyado,
Nirepaso ang lahat ng aking nadokumento, mga report ng trabaho, propesyonal na pag-uugali, etikal na desisyon, lahat ay nagpapahiwatig ng tunay na pagbabago. Ngunit kailangan ko pa rin ng personal na kumpirmasyon, kailangan kong tingnan ang kanyang mga mata, marinig ang kanyang boses, maramdaman kung totoo ang pagbabago. 2:00 ng eksakto, dumating si Leo. Sinalubong siya ng aking assistant nang hindi ibinubunyag ang pagkakakilanlan ng kliyente at ginabayan siya sa conference room. Kung saan ako naghihintay, nakaupo na may portfolio ng mga disenyo sa aking harapan na may neutral na ekspresyon na hindi nagbubunyag ng magulong emosyon sa ilalim. Bumukas ang pintuan at pumasok si Leo na may sariling portfolio, na may propesyonal na ekspresyon, na may kumpiyansa ng isang taong gumawa ng magandang trabaho at alam niya iyon. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ako at lahat ay tila nagyelo. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang portfolio ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay. At sa mahabang sandali, napakahabang sandali, nagkatinginan lang kami, ama at anak, pinaghiwalay ng 2 taon, ng pagtataksil, ng mga kahihinatnan na nagpabago sa lahat. Pa, bulong niya sa wakas. Leo, umupo ka. Umupo siya ng mekanikal nang hindi inaalis ang tingin sa akin na parang natatakot na ito ay isang ilusyon o mas masahol pa na parang natatakot sa kung ano ang darating pagkatapos. Ipagpalagay ko na nagtatanong ka kung ano ang nangyayari. Kayo ang kliyente, kayo ang nag-ayos ng lahat ng ito, tama? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay tila hindi makapaniwala. Ang proyekto sa Palawan, ang alok, lahat ay pagsubok upang makita kung sino ka ngayon. Nakita ko ang isang bagay na dumaan sa kanyang mukha. Hindi galit, hindi pagkadismaya, kundi pag-unawa, halos pagtanggap. At pumasa ba ako? Hindi ko pa alam. Kaya ka nandito para mag-usap tayo ng totoo sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Sige, ano ang gusto mong malaman? Gusto kong malaman kung naiintindihan mo. Tunay na naiintindihan mo ang bigat ng iyong ginawa. Hindi lang ang pagsasabwatan, kundi ang pagtataksil sa tiwala, ang pamimilit sa iyong ina, ang pagpaplanong agawin ang hindi mo pinaghirapan. Naiintindihan mo ba? Araw-araw pa. Walang araw na lumipas na hindi ako nagsisisi, na hindi ko naaalala ang mga luha ni nanay sa balkonahe na iyon, na hindi ko naaalala ang aking kayabangan, ang aking kasakiman, ang aking kumpletong kawalan ng karakter. Ang mga salita ay madali, Leo. Nakarinig na ako ng mga paghingi ng tawad noon mula sa mga taong walang nararamdaman. Alam ko. Kaya hindi ako humingi ng pagpupulong. Hindi ako nagmakaawa ng tawad. Nabuhay lang ako, nagtrabaho, sinubukang maging iba dahil alam kong hindi sapat ang mga salita, na ang mga aksyon lamang na nagpapatuloy ang mahalaga. At si Bianca? Ang diborsyo ay kinakailangan pa. Hindi kailanman nagbago si Bianca. Nanatili siyang siya, sakim, mapanlinlang, sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. At sa wakas ay naintindihan ko na kung mananatili ako sa kanya, kung palalakihin ko ang mga bata sa kapaligirang iyon, magiging bersyon sila ng amin at hindi ko iyon papayagan. At ngayon, paano ang iyong buhay? Tapat, mapagpakumbaba. Nagtatrabaho ako ng 6 na araw sa isang linggo. Kumikita ako ng sapat para suportahan ang mga bata, para magbayad ng katamtamang renta, para mamuhay ayon sa aking kakayahan, nang walang luho, nang walang pagpapanggap. Tanging isang buhay na nakabatay sa aking ginagawa, hindi sa kung ano ang inaasahan kong mana. At ang mga bata, kumusta sila? Sa unang pagkakataon, nakita kong nabuo ang mga luha sa mga mata ni Leo. Nalilito, nagtatanong tungkol sa mga lolo't lola na hindi nila nakikita, tungkol sa malaking bahay na dati nilang binibisita. At pa, hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila dahil ang katotohanan ay masakit na ang kanilang ama ay isang hangal na sumira sa pamilya, ngunit mas masahol pa ang kasinungalingan. Kaya sinusubukan kong ipaliwanag sa paraang mauunawaan ng 5 taong gulang na mga bata na minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng malalaking pagkakamali at ang mga kahihinatnan
ay tumatagal ng matagal. At ano ang sinasabi nila? Na gusto ka nilang makilala si Lola Nena na nakikita nila ang mga larawan at gusto nilang yakapin ang mga taong nasa larawan. At sa bawat pagkakataon na sinasabi nila iyon, lalo akong nasasaktan dahil alam kong pinagkaitan ko sila niyan sa aking mga hangal na desisyon. Bumaba ang katahimikan sa pagitan namin. Mabigat, puno ng 2 taon ng paghihiwalay, ng sakit, ng paglago, marahil. At pinanood ko ang aking anak. Tunay kong pinanood, hindi ang nagsabwatan 2 taon na ang nakakaraan, kundi isang ibang lalaki. Mas payat, mas pagod, ngunit mas totoo, mas tunay, nang walang barnis ng kayabangan na dati niyang taglay. Leo, bakit mo tinanggihan ang independent project? Ang kliyente na gustong kunin ka ng direkta, kaibigan ko, sinabi niya sa akin na tinanggihan mo. Dahil hindi ako handa. Dahil pa, sa buong buhay ko kumuha ako ng mga shortcuts, umasa ako na ang mga bagay ay darating dahil sa apelyido, dahil sa koneksyon, dahil sa pera ninyo. At laging akong nabibigo dahil hindi ako nagtatayo ng tunay na pundasyon, hindi ko natutunan ang pagpapakumbaba ng pagsisimula mula sa ibaba. Kaya, nang inalok ng kliyente na iyon ang proyekto, nakita ko ang tukso, ang pagkakataon na kumita ng mabilis, ngunit nakita ko rin ang bitag, ang pagbabalik sa lumang pattern. Kaya tinanggihan ko dahil kailangan ko pa ng mas maraming oras, mas maraming karanasan, mas maraming patunay na tunay akong nagbago. Iyon ay isang matalinong desisyon, iyon ay isang tamang desisyon. At pa, alam kong marahil ay tunog kalkulado, na parang ginagawa ko lang ang tama para mapahanga ka. Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam na nagmamasid kayo. Inakala ko na tuluyan ninyo akong binura na ang 2 taong ito ay nasa kawalan nang walang madla. Ako lang ang sinusubukang maging mas mabuti. At kaya sila makabuluhan. Dahil Leo, kung alam mong nagmamasid ako, ang pag-uugali ay magiging pagganap. Ngunit nang wala ang kaalamang iyon, ito ay tunay. At iyon ay may halaga. May sapat na halaga para sa kapatawaran, para sa pagkakataon na muling makakonekta? Hindi ko pa alam, ngunit may halaga ito para dito, sabi ko, tumitingin sa kanyang mga mata. Para pag-isipan ko, para kausapin si Nena, para suriin namin kung posible ang bahagyang pagbabalik. Hindi ganap na pagbabalik, hindi na parang walang nangyari, ngunit limitadong koneksyon sa mga apo lalo na. Dahil tama ka, sila'y inosente. Hindi sila karapat-dapat na mawalan ng lolo't lola dahil sa iyong mga pagkakamali. Iyan ay higit pa sa aking pinangarap, higit pa sa aking karapat-dapat. Hindi ito tungkol sa karapat-dapat, ito ay tungkol sa pagkakataon, ang pagbibigay ng pagkakataon sa tunay na pagbabago. Ngunit Leo, ito ay may mahigpit na kondisyon, hindi pwedeng pagtalunan. Anuman, tinatanggap ko ang anumang kondisyon. Una, hinding-hindi mo babanggitin ang pera, mana, ari-arian. Walang anumang pinansyal na bagay sa amin, lalo na kay Nena. Ang mga paksang iyon ay sarado na ng permanente. Naintindihan? Naintindihan. Ikalawa, unti-unting muling pagkakakonekta. Magsisimula tayo sa video calls, pagkatapos ay maikling pagbisita, may bantay, at kung magiging maayos lamang iyon sa loob ng mga buwan, mga taon pa nga, saka natin pag-iisipan ang mas marami. Perpekto. Anumang kailangan ninyo. Ikatlo, kung may anumang senyales, anuman, na bumabalik ang lumang pattern, ng kasakiman, ng manipulasyon, ng pag-uugali na nagpapaalala sa pagsasabwatan, matatapos agad, nang walang karagdagang pagkakataon. Ito ay patas. Ika-4, ang testamento ay mananatili kung ano ito. Ang kumpletong pagtatanggal ng mana ay hindi magbabago ngayon o sa malapit na hinaharap. Marahil sa mga taon, kung magpakita ka ng ganap na pagkakapareho, ay pag-iisipan namin ang isang maliit na pagbabago. Ngunit huwag kang umasa dyan. Bumuo ka ng buhay na ipinapalagay na wala kang mamanahin. Ginagawa ko na iyan. At pa, sa totoo lang, hindi ko na gusto ang mana, hindi ko na gusto ang pera.
Gusto ko lang ng relasyon sa inyo kay nanay. Yan ay mas mahalaga kaysa sa anumang ari-arian. Makikita natin kung totoo iyan sa paglipas ng panahon, sa patuloy na aksyon. Ipapakita ko sa loob ng kung gaano katagal man kailangan. Pagkatapos ng halos 2 oras ng pag-uusap, ng mga mahirap na tanong, ng mga sagot na tila totoo, nagdesisyon ako. Sige. Kakausapin ko si Nena. Ibabahagi ko sa kanya ang usapang ito, ang mga pagbabago na nakikita ko. At kung sasang-ayon siya, kung magiging komportable siya, aayusin namin ang video call sa kanya, sa iyo, sa mga bata, at titingnan natin kung paano ito mangyayari. Umiyak si Leo ng harapan, nang walang kahihiyan. Salamat pa, salamat sa pagkakataon, hindi ko ito sasayangin, pangako. Ang mga pangako ay salita. Ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng mga aksyon sa loob ng maraming taon. At marahil ay muling bubuo tayo ng isang bagay na totoo. Umalis siya at nanatili ako sa opisina, nakaramdam ng kakaibang halo ng kaligayahan at pag-asa. Ang paghaharap ay tapos na, ngunit ang paglalakbay ng pagtubos ay nagsisimula pa lamang. At sa wakas, mayroong isang sulyap ng pag-asa para sa isang bagong simula. Nang gabing iyon, matapos ang aming paghaharap ni Leo, kinausap ko si Nena. Ibinihagi ko sa kanya ang bawat detalye ng aming pag-uusap, ang mga pagbabago sa pagkatao ni Leo na aking nakita, ang kanyang pagsisisi at ang kanyang pagnanais na muling makakonekta, lalo na sa aming mga apo. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi ng sakit kundi ng pag-asa. Tatsyo, naniniwala ka ba na totoo ang pagbabago? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nag-aalangan. Gusto kong maniwala, Nena, ang sagot ko. At ang ebidensya ay nagpapahiwatig na oo. Ngunit Nena, hindi tayo makakasiguro ng buo. Hindi pa. Kailangan natin ng panahon, patuloy na pagmamasid. At samantala, gagawin natin ang isang maliit na hakbang, isang video call sa mga apo. Titingnan natin kung ano ang mararamdaman at pagkatapos ay magdedesisyon tayo sa susunod na hakbang. Kailan? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning na. Paano kung linggo? 3 araw mula ngayon? Magbibigay ito sa iyo ng panahon upang ihanda ang iyong sarili sa emosyonal? Dumating ang linggo at inayos namin ang video call mula sa sala ng aming bahay. Ang sikat ng araw ay sumasaring sa aming bintana. At ang sariwang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Nang maitatag ang koneksyon, nakita ko si Leo sa isang katamtamang apartment, kasama ang 2 niyang anak, sina Mikoy at Sofia, na hindi pa namin nakikita ng personal mula nang sila'y 3 taong gulang pa lamang. Napakabilis ng panahon. Mga bata, sabi ni Leo ng mahina, naaalala ninyo ba si Lolo Tasio, si Lola Nena? Si Mikoy na mahiyain ay tumango. Mula sa mga litrato lang po, pero hindi pa po namin sila nakakausap. Ngayon mag-uusap tayo, sabi ni Leo. At kailangan ninyong maging magalang at mabait. Kaya nyo ba yon? Opo papa, sabi nila ng sabay-sabay. At sa sumunod na oras, kinausap namin ang aming mga apo na halos hindi namin kilala. Tungkol sa eskwela, tungkol sa mga laro, tungkol sa mga drawing na kanilang ginawa. At ito ay napakaganda, masakit na napakaganda, dahil sila'y inosente, puro. Hindi nabahira ng mga pagkakamali ng kanilang ama. Umiyak si Nena ng tahimik, luha ng kaligayahan, ng kalungkutan para sa nawalang panahon, ng pag-asa para sa hinaharap. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 2 taon. Isang bagay na kahawig ng pamilya, pira-piraso, may peklat, ngunit marahil ay maaaring maayos. Pagkatapos ng tawag, nang umalis ang mga bata upang maglaro, nanatili si Leo sa screen. Salamat po para dito, alam kong mahirap. Oo, mahirap, pag-amin ni Nena. Ngunit Leo, napakaganda rin, ang iyong mga anak ay kahanga-hanga. Oo, at nararapat sila sa mga lolo't lola. Nararapat sila sa pinalawak na pamilya, sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay puno ng taos-pusong hangarin. At sisiguraduhin ko sa bawat aksyon, sa bawat desisyon, na magkakaroon sila niyan. Sa mga sumunod na buwan,
Ang mga video call ay naging lingguhan. Dahan-dahan, napakabagal, nagsimula kaming maghilom, hindi ganap dahil ang ilang sugat ay napakalalim, ngunit sapat na upang magkaroon ng mga pag-uusap, upang magbahagi ng maliliit na sandali, upang bumuo ng isang bagong relasyon na iba sa dati, ngunit totoo. 6 na buwan pagkatapos ng unang video call, 3 taon pagkatapos ng Pasko, inimbitahan namin si Leo at ang mga bata para bumisita sa isang weekend. May malinaw na mga patakaran. Mananatili sila sa hotel, hindi sa bahay. Bibisita sila sa araw, ngunit babalik sa hotel sa gabi. Pinapanatili ang mga hangganan. At nang dumating sila, nang makita ko si Leo na bumaba mula sa sasakyan kasama ang mga bata, hawak ang kanilang mga kamay, na may ekspresyon ng tunay na pasasalamat, naramdaman ko ang isang bagay, isang maliit na pagmamalaki, dahil ang lalaking ito na nahulog ng napakababa ay tunay na sinusubukang maging mas mabuti. Ang weekend ay maingat, may mga awkward na sandali, ngunit mayroon ding magagandang sandali. Sina Mikoy at Sofia na naglalaro sa tabing dagat. Si Nena na nagtuturo sa kanila kung paano gumawa ng mga kastilyo sa buhangin. Si Leo na nagmamasid na may pasasalamat na hindi niya maitago. Sa huling gabi, pagkatapos ihatid ang mga bata sa hotel, bumalik si Leo ng mag-isa, humihingi ng pakikipag-usap. Gusto ko lang magpasalamat po sa weekend na ito sa pagkakataon. Huwag mo kaming pasalamatan pa, sabi ko. Ito ay simula pa lamang, hindi ang katapusan. Alam ko, ngunit pa, sabi niya, ang kanyang tinig ay may matinding damdamin. Kailangan kong sabihin ang isang bagay. Noong nagsasabuatan ako, noong nagpaplano akong agawin ang bahay, inakala ko na sinisiguro ko ang kinabukasan ng aking mga anak. Ngunit nagkamali ako. Dahil ang matututunan ko sana sa halimbawang iyon ay na ang kasakiman ay gumagana, na ang pagtataksil ay katanggap-tanggap, at lumaki sana sila na may ganoong mga halaga na magiging masasamang tao marahil. Ngunit ngayon, nagtuturo ako sa kanila ng ibang bagay, na ang mga pagkakamali ay may kahihinatnan, na ang kapatawaran ay pinaghihirapan, na ang pamilya ay nakabatay sa respeto, hindi sa mga inaasahang pinansyal. At pa, iyan ay mas mabuti, mas mahalagang pamana kaysa sa anumang mana na pera. Totoo yan, ang sabi ko at Leo, iyan ay nagpapakita ng tunay na paglago. Sa sumunod na taon, nagpatuloy ang mga pagbisita tuwing 2 buwan at sa bawat pagkakataon ay mas marami akong nakikitang ebidensya ng patuloy na pagbabago. Si Leo ay lumalago ng propesyonal, nakakakuha ng respeto sa industriya, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa tunay na pagtatrabaho. 3.5 taon pagkatapos ng Pasko, dumating si Leo na may mahalagang balita. Pa, inalok ako ng partnership niyo sa firm kung saan ako nagtatrabaho. Sa tingin mo ba dapat kong gawin? Kumuha ng pautang sa bangko o maghintay hanggang sa makapag-ipon ako ng sapat? Ito ay isang mahalagang sandali dahil humihingi siya ng payo, hindi pera, hindi rescue, gabay lang. Magkano na ang naipon mo? Tanong ko. 150,000 piso ng Mexico, 150,000 MXN, kalahati ng kailangan ko. At papautangin ka ba ng bangko ng natitira? Marahil, na may mataas na interes, ngunit oo. At kung ako ang magpapautang, na may formal na kontrata, na may makatwirang interes, na may nakabalangkas na plano ng pagbabayad, hindi bilang regalo, kundi bilang tunay na pautang, tatanggapin mo ba sa mga tuntunin na iyon? Gagawin mo iyan? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Kung ito ay tunay na pautang, na may tunay na inaasahang pagbabayad, at kahihinatnan kung mabigo ka, sagot ko. Kung ganoon, oo. Dahil Leo, ito ay lehitimong pagkakataon para bumuo ka ng sarili mong bagay, at ang suporta sa iyan ay hindi rescue, ito ay pamumuhunan sa iyong tunay na kinabukasan. Tinatanggap ko, kasama ang lahat ng kondisyon, at pa, babayaran ko kayo ng bawat piso, kasama ang interes. Kung ganoon, gawin natin. Ngunit Leo, kung mabigo ka, kung hindi ka magbayad, wala nang karagdagang pagkakataon. Naintindihan? Lubos, sagot niya.
Ang pautang ay formalisado kasama ang mga abogado na may opisyal na dokumento. At sa sumunod na 2 taon, si Leo ay nagbayad ng eksakto sa oras bawat buwan nang walang mintis, nagpapakita ng responsibilidad na hindi niya kailanman ipinakita. At ang partnership ay umunlad. Si Leo ay lumago bilang isang profesional, bilang isang kasosyo, bilang isang leader sa firm na nakakakuha ng pambansang pagkilala. At ang bawat tagumpay ay kanya, pinaghirapan, hindi minana. 5 taon pagkatapos ng Pasko, ipinagdiwang namin ni Nena ang aming ika-40 anibersaryo. Inayos namin ang isang maliit na pista, intimate, kasama ang mga malalapit na kaibigan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, inimbitahan namin si Leo at ang mga apo, hindi bilang isang senyales ng kumpletong kapatawaran, kundi bilang pagkilala sa patuloy na pag-unlad. Sa gitna ng pista, nagbigay si Leo ng isang hindi planadong talumpati, basta-basta na lamang bumangon. Gusto kong sabihin ang isang bagay tungkol sa aking mga magulang. 5 taon na ang nakakaraan, ako ay isang masamang tao, nagsasabuatan laban sa kanila. Nagpaplano akong nakawin sila. Ako ay isang duwag na pumayag na manipulahin ako ng aking asawa at ng aking mga biyenan. At ang aking mga magulang, sa halip na basta-basta akong tanggalin sa mana at kalimutan, gumawa ng mas mahirap na bagay. Binigyan nila ako ng tunay, masakit na kahihinatnan. At pagkatapos ng mga taon ng pagpapakita ng pagbabago, binigyan nila ako ng pagkakataon. Hindi madali, hindi mapagbigay, ngunit patas. At ang kombinasyong iyon ng matinding kahihinatnan na sinundan ng pinaghirapang pagkakataon ang nagligtas sa akin. Ginawa akong lalaking dapat ako sa simula pa. Kaya nanay tatay, salamat sa hindi ganap na pagsuko, ngunit salamat din sa hindi pagligtas sa akin ng madali, sa paghahanap ng perpektong balanse sa pagitan ng hustisya at awa. Mahal ko kayo. Sumunod ang palakpakan at umiyak si Nena at naramdaman ko ang isang bagay na kumpleto. Isang siklo na sarado, hindi perpekto, ngunit sapat na gumaling upang sumulong. Nang gabing iyon, sa balkonahe kung saan 5 taon na ang nakakaraan ay umiyak si Nena ng nag-iisa, umupo kami ng magkasama, nakatingin sa mga bituin. Sulit ba? Tanong niya. Lahat ng sakit, ang paghihiwalay, ang hirap? Oo, Nena, ang sagot ko. Dahil nabawi natin ang isang bagay. Hindi kung ano ang mayroon tayo, kundi isang mas mabuti. Isang bagay na nakabatay sa pinaghirapang respeto, hindi sa obligasyon. At si Leo ay isang ibang lalaki, mas mabuti, at makikita ng kanyang mga anak ang tamang halimbawa ng mga kahihinatnan ng pagtubos ng tunay na halaga. At ang testamento, magbabago ka pa ba? Tanong niya. Marahil, ang sabi ko. Kung si Leo ay patuloy na magiging ganyan, pagkatapos ng kabuuang 7 taon, pag-iisipan kong dagdagan sa 15%. Ngunit Nena, hinding-hindi ito magiging lahat dahil kailangan pa ring manatili ang aral na ang mana ay hindi karapatan, ito ay isang pribilehiyong pinaghihirapan. Lumipas ang mga taon, si Leo ay patuloy na lumago at ang relasyon namin, bagaman hindi na kailanman bumalik sa dati, ay naging isang bagay na mahalaga, isang bagay na totoo, nakabatay sa respeto sa isa't isa. At nang sa wakas, sa edad na 70 taon, in-update ko ang huling testamento, nakatanggap si Leo ng 20%, hindi dahil siya ang aking anak, kundi dahil ipinakita niya sa loob ng isang dekada ang tunay na pagbabago. Ang natitira ay napunta sa kawanggawa, sa mga foundation, sa mga adhikain na magbabago ng buhay. At si Leo, nang ipaalam ko sa kanya, hindi siya nagprotesta. Sinabi lang niya, salamat po sa pagkilala sa aking pagsisikap. At pa, kung wala akong minana, ayos lang, dahil ang nabawi ko ay mas mahalaga. Ang relasyon sa inyo, ang paggalang sa sarili, ang halimbawa para sa aking mga anak. Iyon ay walang presyo. Kung nakikinig kayo sa kwentong ito, gusto kong maunawaan ninyo ang isang fundamental na bagay. Ang pamilya na nakabatay sa mga inaasahang pinansyal ay hindi tunay na pamilya, ito ay transaksyon at ang mga transaksyon ay hindi nakakaligtas sa krisis. Bumalik ako mula sa paglalakbay upang sorpresahin si Nena sa Pasko
ngunit ako ang nasorpresa. Nakatuklas ng pagsasabuatan, nakatuklas ng asawang umiiyak habang ang anak ay nagdiriwang kasama ang mga nanghihimasok na nagpaplanong agawin ang aming tahanan. Mayroon akong pagpipilian, kumilos ng mahina, payagan ng panghihimasok upang mapanatili ang mababaw na kapayapaan o kumilos ng malakas, ipagtanggol si Nena, protektahan ang aming pinaghirapan, magturo ng mga leksyon na masakit ngunit nagpapabago. Pinili ko ang lakas at bagaman nagkakahalaga ito ng mga taon ng paghihiwalay, bagaman nangangahulugan ito ng pansamantalang pagkawala ng anak, nangangahulugan din ito ng permanenteng pagligtas sa kanya. Dahil si Leo, na nagsabuatan ilang taon na ang nakakaraan, ay nagpatuloy sana sa pababang spiral, sisirain ang pamilya, magtuturo sa mga anak ng tiwali na halaga, mamumuhay ng may pag-asa at hinanakit. Ngunit si Leo ngayon, na binago ng matinding kahihinatnan, ay isang lalaking iginagalang ang sarili, na nagtatrabaho, na kumikita, na nagtuturo sa mga anak tungkol sa integridad. At ang Leo na iyon ay mas mahalaga kaysa sa isang masunuring anak na hindi natuto ng kinakailangang leksyon. Mula sa Batangas, sa edad na 68 taon at isang pamilyang muling binuo sa pundasyon ng pinaghirapang respeto, nais ko sa inyo ang karunungan upang makilala kung kailan nangangailangan ng hirap ang pag-ibig, kung kailan nangangailangan ng distansya ang proteksyon, kung kailan ang pagligtas sa isang tao ay nangangahulugan ng pagpapahintulot sa kanila na mahulog ng sapat upang marating nila ang pinakailalim at magdesisyon na umakyat. At nais ko sa inyo ang tapang. Tapang na magpatupad ng mga kahihinatnan na masakit upang labanan ang emosyonal na manipulasyon, upang unahin ang mga halaga kaysa sa kaginhawaan. Si Leo ay nagsabuatan laban sa amin at nagbayad ng presyo sa loob ng maraming taon, ngunit nakakuha din siya ng isang bagay na napakahalaga. Pagkakataon upang maging isang tunay na lalaki na may tunay na karakter. At ngayon mga taon na ang nakakaraan, mayroon kaming relasyon na hindi perpekto, ngunit totoo, nakabatay sa respeto sa isa't isa, hindi sa mga inaasahan ng mana. At ang relasyong iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang ari-arian. Salamat sa pakikinig sa aking kwento at kung nakatulong ito sa inyo, kung nagbigay ito sa inyo ng tapang upang ipagtanggol ang inyong sariling hangganan, ibahagi ninyo ito. Dahil sa isang lugar, may isa pang ama na nakakatuklas ng pagsasabuatan, isa pang ina na umiiyak sa balkonahe, at pareho silang kailangan malaman. May isang daan, masakit, mahaba, ngunit posible. Ang bahay na aking ipinagtanggol noong Paskong iyon ay ngayon ay isang ligtas na kanlungan para kay Nena, para sa akin, at paminsan-minsan para sa anak at mga apo na natutong bumisita ng may respeto, hindi ng may karapatan, ng may pasasalamat, hindi ng may inaasahan. At ang pagkakaiba na iyon sa pagitan ng karapatan at pribilehiyo, sa pagitan ng inaasahan at pasasalamat, ay lahat. Ito ay isang leksyon na nagligtas ng pamilya, na nagpabago ng anak, na nagtiyak na ang susunod na henerasyon ay lumalaki na may tamang mga halaga. Kung mayroong itinuturo ang aking kwento, iyon ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay minsan nangangailangan ng hirap. Ang tunay na proteksyon ay minsan nangangailangan ng distansya. At ang tunay na pamilya ay itinatayo sa pundasyon ng respeto na pinaghihirapan, hindi sa obligasyong minana.